Okay, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Woy! At lumipas ang Lunes at nakita muli natin si Auntie Claire. Kasi ang taong bayan alam mo yon, yung nagtataka bakit wala si Auntie Claire. Bakit wala siya ng Monday? Ay, nako, eto na nga. At sumagot na si Auntie Claire na parang nanggigigil, na nanginginig. At hindi mo mawari kung bakit para siyang, alam mo yun, malamya. Malamya na parang, basta, kayo na lang ang humusga, di ba? Parang hindi niya rin alam yung sasabihin niya o yung papaliwanag niya, di ba? Lumipas ang isang araw para pag-aralan kung ano yung sasabihin niya. Pero medyo alam mo yung pakiramdam na hindi ka confident sa sinasabi mo. Parang ganito yan si Auntie Claire. Kitang-kita natin na parang ano ba to? At walang hiya, pati yung report ng LAPD, ano na daw, police report daw, fake news. Walang hiya, pati mga LAPD, fake news na rin. Iba ka talaga. To the highest level ang kasinungalingan mo. O to the highest level kung paano ka magsinungaling, ante. Ante. Wala ganun talaga. Siyempre, gagawin ng lahat para maprotektahan ang dapat protektahan. Pero kung tutuusin, hindi naman niya dapat protektahan niya kasi hindi naman niya na. Pero siyempre, utos ng presidente, utos ng Malacanang, kailangan natin gawin yan. Kahit na alam mo yon, kahit na ang kapalit nito yung dignidad natin. Basta sakto ang bigay, wala na tayong pakialam. Basta meron. Walang hiya talaga, oh. Anyway mga kababayan, please subscribe to my channel at huwag nyo nang kakalimutan mag-like at mag-share ng ating mga video. Syempre, para masaya tayong lahat, okay? Mas marami tayo dito, mas masaya. Lahat welcome, pati mga bashers. Meron nga dyan nag-ano sa akin Para kang grade 1 magbasa. Para kang grade 1 section 10. Okay po, okay lang. Ewan ko kung ano ba yun. Ang pangalan niya pa si Jesus. Sabi ko nga comment ako. Sige nga sir, gawa ka nga ng video mo tapos tignan natin kung parang yung hindi parang grade 1. Kasi kung wala kang magagawa o kung wala kayong gagawin, babash lang kayo ng babash tapos hindi nyo kayang, alam mo yun, hindi naman madali itong ginagawa natin. Kung hindi nyo kaya, di bakit kayo magsasabi? Bakit kayo magsasuggest? Okay naman tayo dyan sa mga suggestion nyo, pero kailangan may, alam mo yun, may example ka na ipakita mo sa akin na ganito dapat yung gawin, di ba? Tama ba ako mga pare? Tama ba ako o hindi? Kung hindi, di... Diba kasi may mga subscriber tayo na nagsasuggest paring RJ, ganito yung gawin mo nga sa kung okay lang ba, ganun. Nga itong pakibawasan yung tawa. Pakilakasan yung may mga ganun may mga ganun tayong suggestion Okay yun, maganda yun kasi kayo ang nanonood Syempre, kailangan kayo ang alam mo yun, kailangan okay sa inyo. Pero yung ibang suggestion na para mambash lang, ay nako. Pwede sa SMNA nga, nabubulol din ako oh. Live yun live na yun, nabubulol pa ako. Eto nga nabubulol din Siyempre, hindi natin maiiwasan yan. Tayo perfecto, itong mama na to, ewan ko dito. Bahala ka sa buhay mo. Anyway, kung pangit ka, bahala ka sa buhay mo. Mahirap kasi dyan yung mga yun, yung parang si Tore, yung pangit na nga, tapos yung ugali, ang sama pa. Tuloy, nang banat.
Pinulutan tuloy natin si Sir eh. Anyway, yan yung mga bashers na yan. Hanggang bash na lang, lang naman yung mga yan eh. At wala naman yung magagawa sa lipunan. Mag-subscribe kayo sa ating channel pati dun sa Facebook page natin na Paring RJ. Makikita nyo tong logo ko na nandito sa gilid, Paring RJ TV. Yan. Yun ang official Facebook page natin dahil ginurgur yung una. Ay nako. Puro mga babae yung nandun. Ay. Ewan ko. Pati yung yung Banateros natin, yung unang, yung page ng Banateros, nako, ginurgur din. Anyway, meron tayong Banateros 2.0 at mapapanood nyo ang Banateros sa SMNI tuwing Monday to Friday. Okay? 8 PM po yan, onwards. Kasi minsan, nalalate sila, minsan maaga, ganun. Tapos yung mga demanding, ang tagal naman. Sorry. Pasensya na po kayo, Hindi po natin nahawak ang oras. Siyempre, may mga, alam nyo, inaayos pa kasi yan bago tayo mag-umpisa. Sina-soundcheck. Alam mo yun? Hindi pwede pag sinabi nyo na kumbaga yung 8 PM, call time pa lang yun. Ganon. Umpisa na natin to si Aling Claire para dire-diretso na tayo at makita natin kung paano siya yung, alam mo yun, yung pag, di ba, confident lagi to magsalita pag patungkol sa banat sa mga Duterte. Pero dito, medyo parang siya, alam mo yun, mararamdaman mo yung boses niya na nanginginig eh. Panoorin natin to. Hi, Yusek. Good afternoon po. News of the late Paulo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he's part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Amy is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Mm-hmm. Nakakalungkot. Bakit? Dahil yung mga pribadong tao. Di ba? Naririnig niyo yung boses niya, medyo garalgal. Pribadong tao. Pakinggan niyo ulit medyo siya eh. Alam mo yon, medyo kasi kilala natin to na alam mo yon, yung maangas, yung siga, kayo po? Ay po? Ay hindi po yan po. Di ba ganun siya magsalita, medyo alam mo yung confident. Tapos dito, tignan mo. Palace to dispel further speculation. Nakakalungkot. Dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa. Pribadong tao na ngayon, walang hiya. Ay nadadamay sa pamumulitika. Alam mo, hindi naman madadamay yang hindi naman madadamay yan kung nagsolo lang yan siya. Hindi kasama si Lisa eh. Tapos sinasabi niya fake news daw. Okay, sige, fake news. Ito po ang mga channel, fake news po kami lahat. Wala na siyang ibang tinitingnan na, alam mo yun, basta sa kanya, pag hindi niya trip, pag hindi okay sa kanya, fake news kayo. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito. Alam nyo, alam mo at Auntie Claire, hindi na namin kailangan gumamit ng mga ganyan o sabihin mo magpakalat ng fake news para sirain tong mga Marcoses na to. Yung administrasyong Marcos na to, kasi alam mo, sirang-sira na sila talaga. Diba? Sirang-sira na sila dahil wala silang magawa para sa mga Pilipino. Wala silang magawa para sa mga kababayan natin na nahihirapan. Doon pa lang sirang-sira na sila eh. 'Di ba? Tsaka hindi na namin kailangan, kusa na lang kayong kusa na lang lumalabas yung mga balita para masira tong mga to. Hindi namin kailangan maggawa ng imbento o mag-imbento ng mga fake news para masira lang tong mga to. Sila mismo ang sumisira sa sarili nila, mga tanga yan eh, 'di ba? O kita mo, kung wala naman siya dyan, kung hindi naman siya kasama doon sa mga nakitaan kung hindi namatay yan si, ang tawag dito? Alam mo, ito
parang tadhana na rin ang nagpapakita kung gaano ka, alam mo yun, kung gaano ka baboy o kung gaano ka walang hiya itong mga Marcos. 'Di ba? Kasi kung tutuusin naman 'di ba? Hindi naman mamamatay. Kung hindi naman pagkakataon, hindi mamamatay 'yun. At ang point doon, bakit nandun si ate? At hindi lang 'yun. May nakita kasi nakalagay kasi doon sa medical report drug overdose. Tapos merong pang nakita daw ayon kay sa report o sa dokumento na pinost ni Bobby Tiglao, nakita daw doon na mayroong, alam mo yun, white substance na hinihinalang cocaine. So kung walang kinalaman si ate doon, si Madam First Lady, bakit siya nandun? O, ang palusot neto, hindi naman daw naka-check-in doon si Okay, hindi naka-check-in pero bawal ba pumunta doon? Hindi bawal. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Kayong nakakahiya. Kasi huling-huli na, kitang-kita na, pinagtatakpan nyo pa. Nako. Diba? Tsaka sino nakakahiya? Ang nakakahiya yung administrasyong to. Biruin mo, nakita siya doon, nakasama nung namatay na drug overdose. Oh, may dokumento yan. May dokumento. Hindi yan sabi-sabi, ate. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco Okay. hindi po kasama sa official entourage. Hindi daw kasama sa official entourage. Okay, sinabi niya yan, ha? Ni FL o ni First Lady. O, kita nyo, para siyang nagraratel, natutulala. Para siyang, alam mo yun, mahirap to ilabas, pero wala, trabaho ko to O, sabi niya, hindi daw kasama sa entourage si Paulo Tantoco. Okay? Sige, hindi daw pala kasama. Okay? Ay, wait lang. Hindi daw kasama. Okay. Ayon dito sa Hollywood LA News, okay, nandito yan sa may baba. The descendant was a Filipino business executive who was part of the family known for owning the Rastan retail chain in their home country. He was in the United States apparently as part of the entourage of Liza Araneta Marcos, First Lady of the Philippines, who was promoting the Manila International Film Festival in Hollywood from March 4 to 7. So from March 4 to 7, ayan pala ang nila, ayan pala ang date para doon sa pag-promoting ng Manila International Film Festival in Hollywood. Okay? Pagdating ng March 8, syempre party-party na yan. Ano ba naman kayo? Oh! So, mali kaya ito? Ito kaya alam mo yun? Ito kaya fake news? Baka fake news to. No? Kasi, sabi dito, RIP Juan Paulo Tantoco, January 6, 1981 to March 8, 2025. Okay? Formal pronouncement of death was made on Saturday at 12:05 p.m. Ano kaya yun? So, Saturday daw, ano daw yan siguro, kasi ang sinasabi si Lisa daw nasa
nandun daw nung March 8. So, yung March 8, nandun daw sa may concert. Ewan ko. Hindi ko alam kung paano nila lulusantan to. Ay, nako. So, ayan. Kita natin. Sinabi ni, unang basag natin kay Claire. Sinabi niya na hindi daw kasama. Ulitin muna natin para mas ma-emphasize natin yung pagiging sinungaling tong Ali na to. Nang una, Oh. si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL or ni First Lady. Okay, hindi daw kasama pero binasa natin, the descendant was a Filipino business executive who was part of the family known of owning the Rastan retail chain in their home country. He was in the United States apparently as part of the entourage of Liza Araneta Marcos, First Lady of the Philippines. So bakit mo sasabihin hindi siya kasama kung nandito siya? Sa Hollywood LA News. Siguro baka fake news din tong Hollywood LA News na to. Baka fake news din yan. Kaya, di ba? Hindi daw kasama eh. O, fake news siguro. Fake news po kayo, Hollywood LA. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Alam mo yun, hindi kaya ikaw ang hindi marunong mag-imbestiga? Ay, hindi. Kahit alam niya yung totoo, babaliin niya pa rin yan. Ang pinapatukuyan niya dito siguro si Bobby Tiglaw. Kasi siya ang naglabas eh. Si Bobby Tiglaw ang naglabas ng document na yung patungkol sa police report. Ito nga yun. So, kung pinapabulaanan mo yung sinabi o yung pinost ni Bobby Tiglaw, asan na yung dokumento? Asan yung ebidensya na magsasabi na ito yung totoong police report? Ito kasi yung sinasabi. Okay, ito daw yung peking police report. On Saturday, okay, dito tayo sa summary of incidents. On Saturday, March 8, 2025, approximately 11:30 hours of officer were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. So, ang sabi dito, reported time is 11:32. Tapos pumunta sila, parang nakalagay dito sa hindi ko lang nakuha eh. So parang dumating sila mga 12 na yata. Ayan 12 Ito. Officer entered room and observed hotel security performing chest compression on an unconscious male subject, which is si Tantoco nga. Officer took over with life-saving measure and subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedic and caused initially suspected to be drug overdose. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista. Hindi na kailangan mga ate. sinusulong na interes. Alam mo, hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Alam mo kasi, sila na nga ang naglalaglag sa sarili. Alam mo yun, sila na ang naglalaglag sa sarili nila. Hindi na kailangan gumawa ng mga, especially kaming mga banateros, ng mga DDS vloggers o kung sino man, ng imbento para masira yung mga Marcoses na yan. Para masira yung si Liza. Hindi na namin kailangan yun, te.
Kasi nga, sila na mismo ang naglalaglag sa sarili nila. Anak ng putya. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook Okay? Okay, sige. ay isang malaking kasinungalingan. Okay, sige. Kasinungalingan daw. Okay. Anong pruweba mo, ate? Sige nga, maglabas ka ng ng ebidensya. Baka maglalabas siya dito, ah. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar. Oh. Saan? Sa Beverly Hills? Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, Red po, red. ang parting yun ay dinagdag lamang. Nag-start ang Ay, tingnan mo, mga kababayan, mga pare, tingnan nyo, hirap na hirap siya, di ba? Hirap na hirap siyang i-explain yung yung paano niya lulusot yung mga dapat niyang ilusot. Hirap na hirap siya. Nakikita nyo? Ako lang bang nakakakita? O, kayo, tingnan nyo, kayo na humusga. Kasi kitang-kita mo na nahihirapan siya. Paano ko ba sasabihin? Paano ko ba ilulusot to? Pwede po kayo doon sa police report? Alam mo yun? Kasi kung confident ka sa sasabihin mo, kung confident ka, o kung tiwala ka, o alam mo yung katotohanan sa sinasabi mo, hindi ka magkakaganyan na para kang tulala. Siguro hindi ka nakatulog, ate. Kasi may mga part din tayo, alam mo yun, meron tayong panahon na lutang talaga tayo. Alam mo yung pagod na pagod, medyo lutang, 'di ba? Pero hindi yung ganyan. Na hindi mo alam yung sasabihin mo. Okay, kung talagang sinasabi mong peke yung nilabas na police report ni Bobby Tiglao, dapat meron kang pakita. Nasa na yun? Baka ipapakita niya dito. Wait natin na. Baka ipapakita niya. mga salitang, and I quote, "And the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang." Oy? Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang. Hindi na nga kailangan sirain yan, ate. Kasi sirang-sira na nga yan. Yung mukha niya nga Diba? Sira na nga yan Pangulo at ang administrasyon na ito. Okay. Para sa pang-personal na interes. Tandaan po natin, Sige. ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service Okay? na provide ng US. Okay. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Hindi naman kailangan yun, ate. Alam nyo, hindi naman porket sinabing, na yun na yung palusot mo, yun na yung lulusot, para dahil hindi siya nagstay doon, hindi na siya kasama doon. Sa nakita, nakasama ni Tantoco nung namatay siya. Diba? Hindi yun ang palusot, ate, para makalusot yan si Lisa. Wala naman tayong anong relevant nung pagsasabi mo na hindi naman siya doon na naka-check-in. Okay. 'Di ba? Wala naman Kahit hindi ka doon naka-check-in, pwede kang pumunta doon sa room ng Tsaka isa pa, ka naman Kahit di ka naka-check-in doon, first lady ka ng Pilipinas Alangan namang harangan ka, hindi ka pwede dito, ma'am, hindi ka dito naka-check-in. Hindi naman ganun, di ba? Walang ganun. Sa inyo? Pwede kang alam mo yun, pwede kang pumunta sa mga tropa mo sa, halimbawa, ibang hotel Kahit di ka naka-check-in
Oh, pwede ka pumunta dyan. Pwede ka bumisita dyan. Walang problema dyan, ate. Hindi yan. Yang hindi niya pag-check-in dyan na dyan sa hotel na nasabi na dun sa namatay na, ano ba? Sa Beverly Hills Hotel, kahit hindi naka-check-in dyan si Lisa Marcos, walang problema yun. Bakit bawal ba siya pumunta doon? Antindi mo, antagal. Isang araw ang ginugol mo para lang pag-isipan yan. Iba po ang kanyang hotel. Oh, ano naman? At meron po siya mga activities. March 8. Kung pwede po nating makita, maipakita sa monitor. Nakita mo. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Filipino. Okay? Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. Okay? March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. Ito medyo, alam mo yon, medyo hindi ko kabisado tong part na to. Ito yung sa yung konserto yata, hindi ko kasi alam yung time frame nung yung konserto daw na to hapon. So, hapon hanggang, kasi ang nakalagay doon tingnan nga natin ulit. Ang nakalagay dito 12 p.m. 12 p.m. So, hapon hanggang gabi. March 8. So, 12 p.m. nadeklara na patay na si Tantoco. So, hapon. Siya nagsabi ng hapon hapon hanggang gabi. Oh, ano naman? Alangan namang i-hold to. Diba? Alangan namang i-hold yan. Yan ay First Lady ng Pilipinas. Alangan namang i-hold yan for investigation. Hindi naman po pwede. Diba? Hahayaan lang hindi yan. Oh, diba? Hindi naman yan po pwede na sabihin mo na simpleng tao lang. Hindi naman yan simpleng tao eh. Actually, hindi nga yan simpleng... Ayoko na baka sabihin, ad hominem ako eh. So, porket sinabi mo na hapon hanggang gabi, okay na yon. Nangyari nga, 11:30 na nga tumawag. Tapos dumating yata ang police at pinronounce sa death na patay na si Tantoco, alam mo yun, 12:05. So, bawal ba yun? Bawal ba siya umalis doon? Diba? Yun lang naman yung police report na nakalagay. Iba talaga pag alam mo yun, iba talaga pag yung wala. Rin siya alam mo yun, nahuhuli din siya sa sinasabi. Siya lang ang nagsabi ng hapon hanggang gabi Wala nakalagay dyan. Meron ba nakalagay? Meron ba nakalagay? Participation, nakalagay dito, participation in the Manila International Film Festival, 5 hanggang 8. So, yan ang nakalagay. Hindi natin alam kung kailan tong concert na to. Kung ito ba ay 5, 6, 7, or 8. Nandito naman po yan sa Facebook ng Unang Ginang. Ano naman? Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay So, ayan na yung magpapatunay na wala siya dun sa kwarto. Siya na nagpapatunay na wala siyang kinalaman dun o yung wala siya dun sa pinangyarihan ng krimen. Ayan na ba yung patunay? Nako, ewan ko sa'yo ate. Kasi kung yan ang patunay mo, ang babaw mo, ampaw ka. Hindi
ka magpapatunay ng ano. Dapat meron kang dokumento kung na nakasulat doon na nandito si andito si Ma'am Lisa, na wala siya doon sa nung namatay si Tantoco, wala siya doon sa room na yon. Ayun dapat, hindi yung eto may picture kami, may konsyerto hapon hanggang gabi. Ayun na yon? Babaw te report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino. Nakakalungkot talaga kung kung mayayari. Nakakalungkot talaga kasi alam mo yon, yung banat ka ng banat sa mga Duterte tapos biglang may isang pum. Putsang inang yan. Ayun na, nahirapan ka na ngayon. At ito nung lumabas to, diba? Bigla nilang pinadukot o ginipit si Pangulong Duterte. Yan, lumabas yan, 'di ba? Bigla nilang ginipit si Pangulong Duterte. Para matakpan yung mga katarantaduhan nila, gagawa sila ng mas malaking issue. At March 11, alam nating lahat yan na kinuha si Pangulong Duterte. Bakit? Para matakpan yung mga katarantaduhan nila na eto nga may namatay sa drug overdose at nandoon si Liza Marcos sa kwarto kasama nung namatay at may nakitang mga white substance na hinihinalang cocaine. Para matakpan nga naman, syempre gagawa sila ng malaking issue. At eto nga, sinacrifice at nasacrifice si Pangulong Duterte para dito sa mga katarantaduhan at kahayupan ng mga to. Hayop, di ba? Tarantado alam mo yon, yung Pangulo na nagbigay sa atin ng magandang kinabukasan, alam mo yon, magandang buhay, walang takot. Alam mo yun, nung pandemic, hindi tayo pinabayaan. Putya, ganito yung ginawa. Dahil lang sa kakupalan ng isang first lady, di ba? Nasakripisyo yung Pangulo na sa atin. Minahal tayo. Ang hayop talaga. Dahil sa mga kahayupan ng mga to, pati si Pangulong Duterte nadamay. Ay, nako. Sige, tuloy natin to. Niloloko. Napabad trip na naman ako. Sa kanilang personal na interest. Oh, ano pa? So muli, Yun na yun? sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa. Ikaw ang maawa sa bansa, putang ina mo. Papakalat ka ng kasinungalingan, hayop. Alam mo, hayop talaga to Nabibwisit ako dito sa alin na to. Putang ina, sasabihin mo maawa kayo sa bansa. Kayo ang maawa sa bansa. Putya, sablay yung administrasyong to, ang daming nahihirapan ng mga Pilipino, ang daming nagugutom ng mga Pilipino, tapos sasabihin mo maawa kayo sa bansa? Hindi kami maawa. Baka sabihin mo maawa kayo sa presidente. Hindi sa bansa, dahil yung buong bansa, buong Pilipinas, mga Pilipino, galit sa administrasyong to. Diba? Totoo naman Sino mga naniniwala sa administrasyong to? Yung mga kupal, mga bayad, mga bobo. Tangina, papaniwalaan mo pa yung 5,500 flood control project lang, putyang inan. Patunay na yung nakatangahan Tapos yung pagkain sa SONA 20 million. Tapos mga pucho-pucho lang pala yung nandun. Tangina, grabe kayo grabe kayo magsabi na maawa kayo sa Pilipinas, pero ang totoo, ang administrasyong to hindi naawa sa Pilipinas. Tangina, wag niyo gamitin yung mga salita na yan kung kayo mismo ang nagpapahirap sa tao. Ikaw, antikler, kupal ka talaga Yung ina mo. Maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Gago, wag mo kaming lokohin. Wag mo kaming lokohin. Wag nyo kaming lokohin, administrasyong to, gago.
Paano nyo nasasabi yan? Paano nyo nasasabi? Paano nyo nabibigkas yan? Paano nyo nabibitawan yan? Yung mga ganyang bagay. Mga demonyo lang talaga kayo eh. Utang ina sasabihin mo, maawa kayo sa mga Pilipino. Gago. Bad trip na naman ako eh. Patapos na yung video natin. Bad trip pa ako eh. Hayop eh. Tangina, kayo ang maawa. Hirap na yung buhay ng mga kababayan natin na nasa laylayan. Tangina, wala pa kayong pakialam. Ano nyo? Ayuda? Asan na yung ayuda? Wala. Puta, papasimplihin nyo lang yung buhay ng mga Pilipino. At ang daming krimen na nangyayari. Tangina, kalat yung droga. Puro droga lang nakukuha. Wala namang mga drug lords. Gago, di ba? Kinang inan to. Tapos sasabihin, maawa kayo sa Pilipino. Putang ina mo. Sampaling kita eh. Joke lang. Nakakagigil, di ba? Kayo ba hindi kayo nang gigigil sa alin na to? Buwisit eh. Alam mo, kala mo, totoo yung sinasabi? Buwisit. Kaya nga, ang gusto natin, kung meron kang ebidensya o yung masasabi natin na dokumento para magsasabi dito sa, alam mo yun, yung pinost ni Bobby Tiglao na magpapabulaan o magsasabi na ito ay fake news, dapat ilabas mo. Hindi yung may konsyerto. Maawa kayo sa Pilipino? Kayo maawa, putang ina nyo. Nakakahiya na yung Pilipinas dahil sa ginagawa nyo sa administrasyon to. Putyang inang yan. Ang ganda-ganda ng ginawa ni Pangulong Duterte noon. Tapos isang iglap lang binaboy ng Pilipinas. Putyang inang yan. Kawawa eh, di ba? Ang hirap. Tang ina. Ay. High blood ako. Relax muna. Inhale. Exhale. Na-high blood ako eh. Kayo hindi kayo ma-high blood doon. Putang ina, sinabi, maawa kayo sa... Tang ina, kayo nga, yung si Lisa Marcos nga ang naglalaglag sa sarili niya eh. Tapos sasabihin nyo, fake news. Tapos maawa kayo sa mga Pilipino. Ba't hindi siya maawa sa mga Pilipino? Party-party siya ng party. Wala namang problema dyan sa mag-party-party. Okay, party kayo ng party. Pero isipin nyo muna yung mga nasa baba. Isipin nyo muna yung mga kababayan nyo. Tangina, kaya nga buong mundo, bad trip sa inyo eh. Kaya nga buong mundo eh, puta na sa kay Marcos eh. Ano ba yung presidente na yan? Diba? Napahiya nga siya, in-interview siya eh. Bakit ka, Tagalogin na lang natin bakit ka natatawa patungkol sa korupsyon? Diba? Matatawa ka na lang talaga kasi wala kayong maisasagot eh. Ay nako. Anyway mga pare, maraming salamat sa pagsama sa akin. Maraming salamat at sabay-sabay tayong umintang ulo. Ay nako. Anyway, magkita-kita po ulit tayo next time. Tayo na yan. Sabay-sabay po ulit tayong uminit ang ulo next time mga pare ha. Samahan nyo ako maging ma-high blood sa administrasyong to. Putyang inan yan. Ay nako. Ay na, naiisip ko kasi kung ako na alam mo yun, kung ako na high blood, paano pa kaya ito kumpare ko na to? Yung mga subscriber ko, relax lang po, lalo na yung mga sakit sa puso. O tiyan yan. Kawawa naman kung maapektuhan kayo. Pasensya na kung pati kayo nadadamay sa sa high blood natin. Ay nako. Anyway, maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat at God bless. At alam nyo yan, yung natin, yung charity work natin, tuloy-tuloy pa rin yan. At next time, comment nyo sa akin kung saan tayo pwedeng mag-umpisa nung ating pamimigay dun sa mga, alam mo nyo, ang charity work natin ngayon is yung mamimigay tayo ng mga konting grocery para dun sa mga traffic enforcer natin na nahihirapan ngayong tag-ulan, tag-init, di ba? Baha. So doon tayo mag-charity work ngayon at tulungan niyo ako kung saan tayo pupunta, 'di ba?
At maraming salamat sa pagsuporta. Dahil sa suporta nyo, alam mo yun, nai-inspired tayo na tumulong. Kahit maliit lang, walang problema. Malaki, maliit, basta makatulong tayo, ayun ang mahalaga. Okay? Kaya alam mo, nakaka-inspired yung ginagawa ni Senator Bongo, ni Pastor Kibuloy, di ba? Na tumutulong kahit, alam mo yun, syempre, medyo high level na yan si Pastor Kibuloy tsaka si Senator Bongo kasi malalayo na yan. Tsaka may kahit papano, meron silang mga budget patungkol dyan. Tayo, nakaka-inspired lang yung ginagawa ni Pastor kasi kahit wala siya sa gobyerno, talagang natulong siya sa mga Pilipino. Especially kahit hindi niya, alam mo yun, hindi niya ka-relihiyon, kahit mga katutubo, mga Muslim, di ba? Kahit sino pwedeng gusto niyang tinutulungan niya. Yun ang mahalaga. Wala kang pinipiling tulungan. Kahit sino pwede mong tulungan. Maliit man o malaki. Yan ang ano natin ngayon. Yan ang ginagawa natin ngayon. Kung meron tayo, may pumasok tayong blessings, mas maganda, kahit maliit, itulong natin. Kaya nga mahalaga yung mga subscription nyo at yung mga pag-share nyo ng video. Kasi dahil dyan, kung magkakaroon tayo ng kita, mas marami tayong natutulungan. Diba? Kung merong, alam nyo yun, kung merong mas marami tayong natutulungan, mas maganda nangyayari. Diba? Kaya, wag tayo maging hipokrito na hindi natin kailangan yung share, yung likes. Kailangan natin yan. Yung views, subscription, yung magsusubscribe sa atin. Kailangan natin yan. Kasi dyan tayo kukuha ng budget para maitulong doon sa mga nangangailangan o doon sa mga gusto nating tulungan. At mga kababayan, kung gusto nyo ng, alam mo yun, kung gusto nyo mag-donate o kung gusto nyo tumulong, dito lang kayo sa super chat natin maglagay o mag-send ng gusto nyong itulong. Hindi ito sa pilitan mga pare Kasi baka mamaya merong mag-chat sa inyo na under sa pangalan ko, si paring RJ kailangan ng donation o kailangan ng sponsor para doon sa kanyang charity work. Walang ganun mga pare Hindi tayo ganun. Hindi tayo manghihingi ng pera sa inyo direkta. Kung gusto niyo tumulong, gusto niyo mag-donate dito lang sa super chat, mag-share kayo ng video. Kung hindi niyo kaya, share lang ang video, like, tapos subscribe lang kayo. Yun, okay na tayo doon. Wala nang problema yun. Hindi tayo yung hindi tayo kakalap ng mga ginagawa ng iba. Wag ganun, pangit yun sa paningin natin. Kasi kung gusto mo talagang tumulong, hindi mo na kailangan yung manghingi. Di ba? Galing sa puso mo, maliit malaki, basta galing sa'yo, galing sa puso at bukal sa puso mo, yun yung mahalaga. Okay? Okay. Maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili